Kayla's point of view. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong tumingin sa maliit na larawan ng anak kong si Nathan habang nakaupo ako sa employee shuttle na papunta sa pinagtatrabahuhan ko. Tuwing umaga, gano'n na lamang naging nakasanayan ko. Bago magsimula ang panibagong araw ng trabaho, tinitingnan ko muna ang litrato niya na nakasuksok sa loob ng wallet ko. Saka ako humihinga ng malalim at pinapaalalahanan ng sarili kung bakit kailangan kong magpatuloy kahit gaano kahirap ang buhay sa ibang bansa. 4 na taon na akong nagtatrabaho sa Dubai bilang caregiver. At sa loob ng 4 na taong yon, wala akong ibang pangarap kung hindi ang mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko at matulungan ng pamilya kong naiwan sa Pilipinas. Hindi naging madali ang buhay ko bago ako nakarating sa Dubai. Maaga akong nabuntis at hindi rin nagtagal ay iniwan kami ng ama ni Nathan. Nung unay hindi ko pa matanggap ang nangyari sa kanya. Pero habang lumilipas ang panahon, ay unti-unti ko nang tinanggap ang pagkawala niya. Napilitan ako magtrabaho kung saan-saan sa Pilipinas. Ngunit hindi sapat ang kinikita ko para sa gatas, pagkain, renta at gamot kapag nagkakasakit ang anak ko. Dumating sa puntong halos mangutang na nga ako araw-araw para lamang maitawid ang bawat linggo. Kaya nang may nag-alok sa akin ng trabaho bilang caregiver sa Dubai, agad kong tinanggap. Kahit ang ibig sabihin nun kailangan kong iwan ang anak ko. "Kamusta ka naman dyan, ate?" tanong ng kapatid kong si Elaine. "Ayos lang naman ako rito. Ikaw na munang bahala dyan sa pamangkin mo, ha? Magpapadala ako sa susunod kong sahod. Kasama na yung allowance doon at syempre panggastos nyo sa bahay." "O sige po, ate, mag-iingat ka palagi riyan, ha? At wag mo na kaming masyadong isipin pa rito. Ayos na ayos lang naman po kami rito, ate." Tipid akong ngumiti habang nakatingin sa screen ng cellphone ko. Lagi ko silang kinakausap through video call kapag may oras ako. Ang kapatid kong si Elaine ang nag-aalaga sa anak ko. Dapat sana graduate na siya ng kolehiyo ngayong taon, pero tumigil siya sa pag-aaral. Na-trauma kasi siya matapos siyang mabuli ng kaklase niya ng sobra. At napahiya siya kaya't hindi na siya pumasok pa. Sayang din dahil 2 taon na lang sana at graduate na siya. Pero okay na rin dahil siyang napagkatiwalaan ko sa anak ko. Bago kasi ko umalis ang bansa, ay may iba pang nag-aalaga sa anak ko. Kaya lang nabalitaan kong sinasaktan niyang anak ko. Kaya ang kapatid ko na lang na sa Elaine ang pinag-aalaga ko. Kamusta naman palang small business mo? Kumikita ka naman ba kahit papano?" "Maayos naman, ate. Maraming nagpapaprint ng mga pictures nila sa akin." Napangiti na lamang ako dahil madiskarte rin ang kapatid kong ito. Kahit nasa bahay siya, kumikita siya at ang kinikita niya, iniipon niya. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang araw ng pag-alis ko. Mahigpit na nakayakap si Nathan sa akin habang umiiyak at paulit-ulit na nagtatanong kung bakit kailangan kong sumakay ng eroplano. Halos hindi ko na rin mapigilan ang sarili kong umiyak dahil pakiramdam ko pinupunit ang puso ko sa bawat hakbang na inilalayo ako sa kanya. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Mas gugustuhin kong malayo sa kanya ng ilang taon kesang lumaki siyang kulang sa pagkain at walang maayos na edukasyon. Mula noon ay naging paulit-ulit ang buhay ko. Gigising ng madaling araw, maghahanda para sa trabaho, mag-aalaga ng matandang pasyente, maglilinis, magbibigay ng gamot at matutulog ng pagod na pagod. Ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas ay ang mga video calls namin ni Nathan tuwing gabi. Isang gabi habang kausap ko siya ay masaya niyang ipinakita ang medalya niyang napanalunan sa school. "Mama, may honor po ako." Napangiti ako ng malawak habang agad na pumatak ang luha ko. "Talaga? Ang galing naman ng anak ko." "Opo. Ang sabi ni teacher, matalino po ako." "Siyempre naman, dahil mana ka kay mama." Natawa siya bago inilapit ang mukha sa kamera. Mama, kailan ka po uuwi?" Humigpit ang hawak ko sa cellphone. "Kapag nakaipon pa si mama ng konti." "Matagal pa po ba?" "Konti na lang." Tumango siya kahit halatang nalulungkot. "O sige po. Mag-aaral po muna akong mabuti para pag-uwi mo mataas pa rin ang grades ko." Napangiti ako habang pinupunasan ang mga luha ko. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Basta gagalingan mo palagi
Nandito lang si Mama nakasuporta sa'yo. Pagkatapos ng tawag ay matagal akong nakatulala sa kisame ng maliit kong kwarto. Hindi ko na malayang nakatulog na pala akong yakap ang cellphone habang nakabukas pa rin ang huli naming litrato ni Nathan. Kinabukasan ay ipinatawag ako ng manager ng caregiving agency. Akala ko nung una may mali akong nagawa kahit kabado akong pumasok sa opisina niya. Ngunit pag upo ko pa lamang, ay ngumiti na agad siya sa akin. Mila, congratulations! Ha? Bakit po? Para saan po yan? May espesyal na assignment para sa'yo. Hindi ko agad naintindihan ng ibig niyang sabihin kit na natili akong nakikinig. Isa sa pinakamalaki naming kliyente ang humihingi ng bagong caregiver. At ikaw ang napili namin. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Bakit po ako? Dahil sa lahat ng caregivers namin, ikaw ang may pinakamagandang evaluation mula sa mga naging employers mo. Ang sabi nila mahabang pasensya mo at marunong kang makisama. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Salamat po. Inilabas niya ang isang folder at iniabot niya sa akin yon. Ang pangalan ng magiging pasyente mo ay Alexander Petros. Tahimik kong binasang nakasulat. Isa siyang Greek billionaire na nakatira dito sa Dubai. Retirado na siya at halos hindi na lumalabas ng villa. Tumango ako habang nakikinig. Wala na po ba siyang pamilya? Napabuntong hininga ang manager. Meron daw pero matagal nang walang komunikasyon. Wala ring asawa kaya't halos mag-isa lang siyang nakatira sa napakalaking villa. Marunong siyang magtagalog dahil ang dati niyang asawa isang Pinay. Pero 3 taon na kasi itong patay at simula nang mamatay ang asawa lalo siyang nanghina. Nanirahan din siya ng matagal sa Pilipinas. Ayon sa nabalitaan ko sa dating tagapag-alaga niya na laking pagsisisi ni Alexander na bumalik pa sila sa Dubai. Na kung nanatili lang sana sila sa Pilipinas, buhay pa sana ito. Napalunok ako ng laway sa aking narinig. Hindi na bago sa akin ang mga ibang lahi na nakapag-asawa ng Pinay. Para sa kanila'y magaling mag-alaga ang Pinay at talagang maasikaso. Ano po bang kondisyon niya? Matanda na siya at kailangan ng full-time caregiver. Hindi naman siya bedridden pero kailangan niyang may kasama sa buong maghapon. Hindi naman po siguro mahirap. Bahagyang napangiti ang manager. Yan din ang sinabi ng mga nauna sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Ilang caregiver na po bang dumaan doon? 6. Nanlaki ang mga mata ko. 6? Oo, lahat sila kusang umalis. Bakit po? Dahil napaka-istrikto raw ni Mr. Alexander. Ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng madaldal. Ayaw niyang may sumasalungat sa kanya at napakahirap niyang pakisamahan. Susubukan ko pa rin po. Gagawin ko ang best ko para alagaan siya. Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago tumango. Umaasa kung ikaw ang unang magtatagal na caregiver sa kanya. Makalipas ang 3 araw, tuluyan na akong nagtungo sa villa ni Alexander. Habang papalapit ang sasakyan, lalo akong namamangha sa laki ng lugar. Napakataas ng bakal na gate at napapalibutan ng malalaking puno ang buong properties. Kaya halos hindi makita ang kabuuan ng bahay mula sa labas. Nang bumukas ang gate, dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa mahabang driveway na may magkabilang hanay ng mga palm trees. Sa dulo nito'y bumungad sa akin ang isang napakalaking puting villa na may malawak na hardin, fountain at napakalinis na paligid. Halatang napakayaman ng may-ari. Ngunit sa kabila ng marangyang itsura ng lugar, ay kakaiba ang katahimikang bumabalot rito. Pagkababa ko ng sasakyan, ay sinalubong ako ng isang babaeng nasa 50 taong gulang na nakasuot ng maayos na uniforme. Ikaw si Mila? Opo. Ako si Fatima. Mahigit 10 taon na akong housekeeper dito. Nakipagkamay ako sa kanya. Masaya akong makilala kayo. Alika, ipapakita ko muna sa iyo ang villa bago mo makilala si Sir Alexander. Habang naglalakad kami sa loob ay hindi ko maiwasang humanga sa lawak ng bahay. Napakataas ng kisame, napakaraming painting sa dingding, at bawat gamit ay halatang mamahalin.
Ngunit sa dami ng kwarto at laki ng bahay, para bang kulang na kulang ang mga taong nakatira dito. Tahimik akong napatingin sa paligid bago ko tinanong si Fatima. Lagi po bang tahimik dito? Napangiti siya ng mapait. Noong buhay pang asawa ni Sir, masayang masaya't buhay na buhay ang bahay na ito. Pero simula nang mawala ito naging tahimik na talaga, na akala mo may multo na. Napalunok ako ng laway bago nilibot ang tingin sa paligid. Patuloy ang pagpapaliwanag sa akin ni Fatima ng mga dapat kong gawin. Lahat yun tinatandaan ko para hindi ako magkamali. At nang magtungo na ako sa kwarto ni Alexander, kapansin-pansin ang malungkot niyang muka at talagang kulubot na rin ang kanyang balat dahil na rin sa katandaan. At nang mapatingin siya sa akin, bahagya akong kinalabutan dahil nakakatakot ang kanyang mga mata na para bang bawal kang magkamali sa kahit maliit na bagay. Hindi ko akalaing sa unang linggo ko pa lamang sa villa ni Sir Alexander, pakiramdam ko isang buwan na agad ang lumipas sa sobrang dami ng pinagdaanan ko. Marami na akong naging pasyente bilang caregiver. Ngunit ngayon lang ako nakatagpo ng isang taong halos lahat na lamang ng ginagawa ko napapansin at tila wala namang anumang bagay na nakakapagpasaya sa kanya. Mula sa pagising niya sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Para bang nakabantay siya sa bawat kilos ko at naghihintay lamang na may magawa akong mali. Ano, kaya pa ba? Natatawang tanong sa akin ni Aling Fatima. Natawa ako habang kumakamot sa aking ulo. Hindi ko alam pero bahala na. Ayoko rin naman sumuko dahil isang linggo pa lang naman ako rito. Pero ang masasabi ko lang, talagang kakaiba siya sa mga pasyenteng inalagaan ko. Sa isip ko pa naman madali lang to dahil isang pasyente lang ang aalagaan ko at hindi pa iba-iba. Pero nagkamali ako dahil ang hirap niyang pakisamahan. At hindi ko maintindihan kung saan ba siya nagagalit. Sobrang mainitin ng kanyang ulo at medyo mapili rin siya pagdating sa pagkain. Na para bang kailangan perfect ang lahat ng ginagawa ko. Alam mo, ganyan din ang sinasabi ng mga caregiver na nag-alaga sa kanya. Sa totoo nga lang pinalalakas ko lang ang loob nila. Dahil nalulungkot ako kapag umaalis na sila. Kasi masarap din ang may kausap dito Pero wala talaga akong magawa dahil hindi nila kayang alagaan si Sir Alexander. Kaya nga po pero bahala na dahil gusto ko talagang mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. At saka tinutulungan ko rin kasi ang magulang ko sa probinsya. Matatanda na kasi mga magulang namin Pero may dalawa pa kaming elementary na kapatid. Yung mga magulang kasi namin, matanda na sila nung nagkaanak. Tapos naging sunod-sunod. Kaya naging 4 kami. Ako lang itong binigyan ng pagkakataon na makapagpangibang bansa. Kaya sa akin lang din sila umaasa dahil mahihina na rin ang katawan ng mga magulang ko. Sa bagay, mahirap naman talaga kapag ikaw lang ang inaasahan Ang sahod mo sa dami ba naman ng gastusin kapag napagsama-sama magiging maliit na lang yun at minsan pa nga nagkukulang. Opo, tama po kayo. Kaya nga hindi pa ako bumabalik ng Pilipinas kahit gustong gusto ko na. Kasi ang bala ko bago ko umuwi, may ipon naman kahit papano. Para makapagsimula ako ng small business at hindi na babalik dito. Sana makayanan mo. Unang araw pa lang po ramdam ko na agad kung gaano siya kahirap pakisamahan. Bahala na po. Sumunod na araw, maaga akong nagising upang ihanda ang almusal niya. Ayon sa ibinigay na schedule ni Aling Fatima, eksaktong 7:00 ng umaga dapat nakahain ng pagkain niya dahil ayaw na ayaw raw nitong nahuhuli ang oras ng pagkain. Eksaktong 7:00 kumatok ako sa pinto ng silid niya. Sir Alexander, good morning po. Walang good sa umagang ito. Bahagyang nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Kahit kailan talaga ang matandang to ang lakas ng tama. Akala mo Pinoy rin kung magsalita. Halatang matagal siyang nanirahan sa Pilipinas. Sir, nakahanda na pong almusal nyo. Bakit parang wala kang ganang magsalita? Ha? Hindi naman po. Ang hina ng boses mo. Napangiti na lamang ako. Kahit na sa totoo lang parang ang sarap niyang batukan. Pati sa boses kailangang malakas at perfect kapag nagsasalita. O sige po, lalakasan ko na lang po sa susunod. Paglabas niya ng silid ay maingat ko siyang inilalayan papunta sa dining room.
Pagkaupo niya ay agad naman niyang tiningnan ang pagkain sa mesa. Ano ito? Oatmeal po. Agad na kumunot ang noo niya. Bakit oatmeal? Iyan po kasi yung nasa diet plan niyo. Sinundan ko po kung anong nakasaad doon. Nagugutom ako sa oatmeal. Napatingin ako sa kanya. Pero sabi po ng doktor niyo. Hindi pa man ako nakakatapos magsalita ay tinaasan niya na ako ng kilay. Ikaw bang doktor? Hindi naman po. Di wag mo akong pangaralan. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin. Napangiwi ako sabay kamot sa ulo. Nakakaloko na talagang lalaking to. Saan ba pinaglihi ito? Naiintindihan ko naman na malungkot siya ng bongga pero nakakalokang pagiging mainitin ng ulo niya. Sige po. Tanging nasabi ko na lang. Makalipas ang ilang segundo ay kumuha siya ng isang kutsarang oatmeal at isinubo yon. Napangiwi siya. Malamig. Agad kong kinuha ang mangkok. Iinitin ko po. Bakit kasi malamig? Siguro po natakot ang oatmeal sa inyo. Napatingin siya sa akin. Ano? Joke lang sir. Huwag naman kasi kayong masyadong masungit dyan. Hindi siya ngumiti sa sinabi ko. Nakatitig lang siya sa akin habang nakakunot ang noo. Ay nako, bahala siya dyan. Pagditiisan ko na lang talaga siya ng bonggang-bongga dahil kailangan kong makaipon. At kailangan ko ring magkaroon ng sariling bahay. Pagkatapos kong initin ng pagkain, ay muli ko yung inilapag sa harapan niya. Sumubo ulit siya. Ang init naman ito! Napakagatlabi ako para hindi matawa. Nakakaloka na talaga. Kanina sabi niya malamig at ininit ko. Tapos ngayon sasabihin niya mainit? Ano ba talagang gusto ng lalaking to? Ano po bang gusto nyo? Gusto ko yung tama lang. Sige po, bukas katang tamang init lang ang gagawin ko. Siguraduhin mo lang dahil umiinit na rin ang ulo ko sa'yo. Napakamot ako sa ulo bago ngumiti. Ano na po bang bago ron? Lagi namang mainit ang ulo nyo, sir. At nasanay na po ako. Pero minsan try nyo pong bawasan. Tumaas ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Medyo kinabahan naman ako sa paraan ng pagtingin niya pero nanatili akong kalmado. Bakit ka ba laging nagbibiro? Dahil baka pumahawa kayo at ngumiti. At bakit naman ako ngingiti kung wala namang nakakatawa? Hindi ko naman kayo pinipilit na ngumiti. Ang sinasabi ko lang, baka mahawa kayo kapag ngumiti ako. Yun lamang naman po yun. Napabuntong hininga na lamang siya bago ipinagpatuloy ang pagkain. At ako naman ay nakatingin lang sa kanya. Kapag napapatingin siya sa akin ay agad ko siyang iningitian. Habang siya naman, napapailing na lang na para bang naiirita siya kapag niningitian ko. Ay naku, bahala siyang mairita sa akin kapag niningitian ko siya. Basta ako, ayokong nakabusangot ang mukha ko. Kailangan positive vibes lang ako at masaya. Kahit na hindi masayang alagaan ng isang katulad niya. Habang naguhugas ako ng pinagkainan ay lumapit sa akin si Aling Fatima. Kamusta ang almusal niya? Natawa ko ng mahina, sabay hawak sa aking sentido. Ayun po, ano pa nga ba? Di galit na naman siya. Natawa na nga lang ako kanina dahil yung oatmeal niya malamig raw kaya't ininit ko. Tapos ngayong ininit ko naman, mainit naman daw ng sobra sabi niya. Di pa nakakaloka? Pero ano nga bang magagawa ko kung hindi hayaan na lang siya? Todong ngiti-ngiti pa rin ako dahil baka sakaling mahawaan pa siya ng good vibes ko. Pero mukhang wala rin dahil masyadong malakas ang pagiging suplado at mainitin ang ulo niya. Hay nako, ganyan talaga si Sir Alexander. Sala sa lamig, sala sa init. Natawa na lang kaming dalawa at pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang ginagawa ko. Kinahapunan ay kailangan ko siyang samahan sa hardin para sa regular niyang paglalakad. Mabagal siyang naglalakad habang hawak kong isang braso niya. Maya-maya, huminto siya. Ang init. Napatingala ako sa langit. May mga ulap at mahangin pa nga. Sir, mahangin naman po at hindi naman mainit. Mainit. Sige po, lilipat na lang tayo sa may lilim. Pagdating namin sa ilalim ng puno, muli siyang nagsalita. Malamok. Wala naman pong lamok. Meron. Ako ang nakararamdam kahit huwag ka nang kumontra pa.
Napakamot na lang ako sa ulo. Wala naman talaga akong nakikitang lamok. Wala namang nangangagat dahil wala naman talaga. Kinuha ko agad ang maliit na insect repellent at inispray yun sa paligid. Makalipas ang ilang segundo ay muli siyang nagsalita. Ang baho. Sir, hindi ko na po alam kung saan ako lulugar sa inyo. Napatingin siya sa akin. Nagre-reklamo ka ba? Sir, hindi naman po sa pero parang nantitrip na lang kayo eh. Anong sinabi mo? Kanina sinabi nyo mainit kahit hindi naman talaga. Makulimlim nga dahil natatakpan ng ulap ang araw. Tapos ngayon sinasabi nyo na may lamok kahit wala naman talaga. Kaya kumuha ako ng spray para hindi kayo dapuan ng lamok. Tapos sasabihin nyo mabaho? Ano na lang gusto nyo gawin ko, sir? Kung ayaw nyo ng malamok at kung ayaw nyo ng mainit, di doon na lang kayo sa kwarto nyo. Kesa naman yung hindi ko maintindihan kung ano ba talagang gusto nyo. Hindi ko napigilang sabi. Tiningnan niya ako habang nakakunot ang kanyang noo. Habang ako naman, wala akong pakialam kung matatanggal ako dahil hindi ko na rin napigilang mainis sa mga pinagsasasabi niya. Bakit ang lakas ng loob mong magreklamo? Bakit sir? Masama po bang magreklamo? Hindi naman po porket kayong amo ko wala na akong karapatang magreklamo. Lalo na ngayong hindi naman tama yung mga pinagsasasabi ninyo dahil hindi ko na kayo maintindihan Sa totoo lang, unang araw ko palang naalagaan kayo nai-stress na ako sa mga gusto nyo ipagawa. Ni hindi na nga kayo sumusunod sa gusto ng doktor nyo Pero gusto nyong lumakas ang katawan nyo. Pasensya na kayo sir kung sinasagot ko kayo pero ayokong manahimik na lang. Hindi porket empleyado nyo ako at binabayaran nyo ako may karapatan na kayong pagsalitaan ako ng kung ano-ano. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin bago tumalikod. Habang ako naman napahawak na lang sa aking ulo. Sa totoo lang, mahaba naman talagang pasensya ko. Pero simula ng alagaan ko siya tila ba umiksi na to. Kakaiba siya sa mga inalagaan ko. At talaga namang hindi na ako magtataka kung bakit walang tumatagal na caregiver sa kanya. Baka may gusto pa po kayong ipagawa sir, sabihin nyo na nang magawa ko na kagad. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, nakatingin na lamang siya sa kawalan habang ako naman bumuntong hininga. Sa isip ko kailangan ko talagang habaan ng pasensya ko hanggat hindi pa ako natatanggal. Dahil pangarap kong magkaroon ng malaking bahay para sa anak ko. Para naman kapag nawala na ako may maiiwan naman ako sa kanya. Hindi ko namalaya na 2 buwan na pala akong nagtatrabaho bilang caregiver ni Sir Alexander. Kung nung mga unang linggo ay halos araw-araw kong iniisip na baka sumuko na lamang ako at maghanap ng ibang employer, ngayon ay tila naging bahagi na ng araw-araw kong buhay ang pagiging masungit, mapili at reklamador ng matanda. Hindi naman ibig sabihin nun ay tuluyan na siyang nagbago. Mainitin pa rin ang ulo niya at marami pa rin siyang napapansin sa bawat ginagawa ko. Ngunit kung ikukumpara sa unang araw ko sa villa, ay malaki na rin ang ipinagbago niya. Hindi na siya ganun kadalas sumigaw at hindi na rin siya basta-bastang nagagalit sa bawat maliit na pagkakamali. Sa edad na 68, mababakas pa rin ang kagwapuhan niya. At ngayon, hindi na nga siya masyadong nagsusungit at tila ba mas nagliwanag ang kanyang itsura. Alam mo, natutuwa ako sa'yo dahil umabot ka na rito ng 2 buwan bilang caregiver niya. Alam mo ba na ang mga dating tagapag-alaga hindi umaabot ng 1 buwan? Madalas nga tumatagal lamang sila ng 1 linggo. O di naman kaya 2 linggo hanggang 3. Kaya nga natutuwa ako dahil umabot ka pa ng 2 buwan. At napansin ko rin nang nabawasan kahit papanong pagiging mainitin ng ulo niya at ikstrikto. Nginitian ko si Aling Fatima. Sa totoo lang, masarap kausap si Aling Fatima. Dahil marami akong natututunan sa kanya. At nakakatuwa nga dahil marami siyang pinapayo sa akin. Kaya nga po akala ko nga rin po hindi ako aabot ng 1 buwan. Pero hindi ko napansin umabot na pala ako ng 2 buwan kahapon. Siguro dahil nasanay na rin ako sa pagiging masungit niya. At siguro syempre iniisip ko rin naman ang ibabayad sa akin. Ayoko nang maging plastic pa dahil sa mga OFW nagtatrabaho dito. Sahod talagang pinaka nagbibigay sa atin ng lakas para sipagan sa trabaho at wag sumuko. At syempre iniisip din natin ang pamilya natin. At saka kapag hindi talaga siya sumusunod, pinagagalitan ko na siya at hindi na ako nasisindak sa kanya. Syempre akong nag-aalaga sa kanya At kung hindi siya susunod sa sinasabi ng mga doktor, malamang may kung anong mangyayari sa kanya at magiging kasalanan ko yun
Oo, tama ka. Yun nga din ang reklamo sa akin ng mga caregiver niya noon eh. Na matigas kasi ang ulo niya at kung saan madalas nga ayaw niyang kainin ang sinasabi ng doktor na dapat sana'y kinakain niya. Mabuti na lang talaga't hindi ka nagpatinag sa kanya. Nakahanap tuloy siya ng katapat niya na tagapag-alaga. Tuwing umaga pareho pa rin ang ginagawa namin. Gigising ako ng maaga para ihanda ang almusal niya. Pagkatapos ay aalalayan ko siyang maglakad sa hardin bago siya uminom ng mga gamot na inireseta ng doktor. Kapag oras na ng tanghalian, sisiguraduhin kong tama ang pagkain niya. At sa gabi naman isasamahan ko siyang magbasa ng dyaryo o manood ng balita bago matulog. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ay napansin kong hindi na lamang ako ang nag-a-adjust. Pati siya. Isang umaga habang naghahain ako ng almusal, agad niyang tiningnan ng plato. Gulay na naman. Tumango ako habang inilalapag ang mangkok ng sopa sa harapan niya. Opo, iyan po ang sinabi ng doktor niyo eh. Napangiwi siya. Parang kambing na lang yata ako ah. Mas mabuti na pong kumain ng gulay kaysa araw-araw kayong sermonan ng doktor. Mas mainam pa rin pong kumain ka ng gulay dahil marami itong vitamins. Ayoko, nasusuka na ako sa lasa ng gulay na yan eh. Umupo ako sa tapat niya at pinag-cruise sa mga braso ko. Sir? Ano? Kumain ka na sir at huwag ka nang matigas ang ulo. Ayoko nga. Napabuntong hininga ko. Sir Alexander, 2 buwan na po tayo magkasama. Alam nyo namang hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo kinakain yan. Matigas talaga ang ulo mo. Mas matigas po ang ulo nyo dahil hindi nyo sinusunod kung anong dapat nyong kainin. Pero hindi ako papayag na hindi nyo kakainin yan dahil talagang kukulitin ko kayo. At kung sakaling hindi mo kainin yan, bahala ka mamaya hindi kita pakakainin. Alam kong nagsasawa ka na sa gulay pero paano ka lalakas kung hindi ka kakain ng gulay? Napailing siya habang bahagyang may buntong hiningang lumabas sa labi niya. Ay, sige na nga. Nakakainis ka dahil parang ikaw na ang boss sa ating dalawa. Paano naman ako naging boss kung kayong inaalagaan ko? Hindi ba pwedeng gusto ko lang na maging healthy talaga kayo at lumakas ng katawan nyo? Siyempre bilang caregiver nyo, gusto kong maging malakas na kayo at ayokong makitang nangihina pa kayo. Napangiti ako ng malawak nang makita kong kinuha niyang kutsara at nagsimulang kumain. Habang kumakain siya, hindi ko napigilang mapangiti. Nung una, kailangan ko pang makiusap ng paulit-ulit para lamang makain niya ang pagkain niya. Ngayon ay sapat na ang ilang salitang paalala at susunod na rin siya kahit nagrereklamo. Nang matapos siyang kumain, agad kong iniabot sa kanya ang vitamins niya. Ano na naman to? Vitamins po yan. Ang dami. Mas marami pa rin pong reklamo nyo. Napatingin siya sa akin bago bahagyang napailing. Hay nako, ang daldal mo kahit kailan. Alam kong iinumin nyo rin naman po yan eh. Kaya maigi pa pong wag na kayo magreklamo pa. Hindi na siya nakipagtalo pa. Agad niyang ininom ang mga vitamins at saka isinandal ang likod sa upuan. Mula sa kusina, mapapailing na lamang si Aling Fatima habang pinagmamasdan kami. Nang makaalis si Alexander papunta sa sala, ay lumapit siya sa akin. Ikaw lang ang caregiver na nakita kong napasunod siya ng hindi nakikipagsigawan. Naku, ilang beses din naman po kaming nagsigawan bago siya tuluyang sumunod. Talagang hindi ako nagpapatinag sa kanya dahil masasanay siyang sigaw-sigawan na lang ako. Natatawang napailing si Aling Fatima. Alam mo dati kahit doktor, nahihirapan siyang pasunurin. Napailing ako habang kinukuha mga pinagkainan. Siguro po kasi nasanay na lang siya sa kakulitan ko. Hindi ka kasi sumusuko. Hindi pwede dahil may naghihintay sa akin sa Pilipinas. Gusto kong tuparin ang mga pangako ko sa anak ko. Kaya kahit mahirap ang trabaho ko rito, bahala na. Kasi malaki naman po ang sahod. Oo nga pala, ang anak mo nga pala sa Pilipinas ang nabibigay lakas sa'yo. Ngumiti na lamang ako. Sa tuwing napapagod ako, ay naiisip ko lamang ang anak kong si Nathan. Tuwing may pagkakataon ay tinatawagan ko rin sila Elaine para kamustahin ang kalagayan nila. Sa tuwing nakikita kong lumalaki ng maayos ang anak ko, pakiramdam ko ay sulit ang lahat ng pagod at pangungulila.
Lumipas pa ang ilang linggo. Isang hapon ay naglalaba ako ng mga damit ni Sir Alexander. Nang matayo ang mga yon, dinala ko sa silid niya upang tupiin at ilagay sa aparador. Nasa may bintana siya at nakaupo sa paborito niyang armchair habang nakatanaw sa hardin. Habang maingat kong tinutupi ang polo niya napansin kong hindi siya nagbabasa ng libro at hindi rin nanonood ng telebisyon. Tahimik lang siyang nakatitig sa malayo. "Sir?" Hindi siya agad sumagot. "Mukhang malalim po yata yung iniisip niyo ah." Ilang sandali muna siyang nanahimik bago marahang nagsalita. "Alam mo ba kung gaano katagal akong tumira sa Pilipinas?" "Hindi po." 15 taon. Napahinto ako sa pagtutupi ng damit. "Ah, ang tagal din po pala. Kaya pala sanay na kayong magtagalog." "Pinakamasayang 15 taon ng buhay ko." Napakurap ako ng ilang beses dahil bakas na bakas sa kanyang boses ang matinding lungkot. "Naisip ko lang naman na magbakasyon noon sa Pilipinas hanggang sa doon ko na nga nakilala ang namatay kong asawa. Una kaming nanirahan sa Maynila. Pagkatapos bumili kami ng maliit na bahay sa Batangas. Masayang masaya po siguro kayo noon. Hindi ko kailangan ng napakalaking bahay. Hindi ko kailangan ng napakaraming negosyo. Sapat na sa akin ang kasama siya." Muling bumalik ang katahimikan. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. "Pero nagkamali ako." "Bakit po ninyo nasabi yan?" "Dahil akong nagpumilit sa kanya na dito na lang kami sa Dubai. Naisip kong magiging magandang buhay namin rito. Mas malapit sa negosyo. Mas magiging komportable." Maya-maya ay napayuko siya. Pero makalipas ang ilang taon nagkasakit siya. Unti-unti kong ibinaba ang hawak kong damit. Wala na kaming nagawa. Nanginig ng bahagya ang boses niya habang nagsasalita. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung hindi ko sana siya dinala rito. Baka buhay pa siya. Napahigpit ang hawak ko sa polong tinutupi ko. "Sir." "Kasalanan ko." "Hindi po." Napatingin siya sa akin. "Hindi niyo pwedeng sisihin ang sarili niyo sa isang bagay na wala namang nakakaalam kung anong mangyayari." Lumapit ako sa kanya at umupo sa katabing upuan. "Sir Alexander, may mga bagay pong hindi natin makokontrol at yun kung anong mangyayari sa buhay natin. Kung nanatili man kayo sa Pilipinas, wala rin naman pong makakapagsabi na hindi siya magkakasakit." Napabuntong hininga siya. "Pero baka..." "Wala pong nakakaalam noon. Alam ko pong mahal na mahal ninyong asawa niyo at sigurado kong alam din niyang ginawa niyong lahat para mapasaya siya." Napapikit siya ng ilang segundo. Hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko "Alam niyo po, nung namatay ang ama ng anak ko, ilang buwan ko ring sinisi ang sarili ko." Napatingin siya sa akin. Iniisip ko rin na baka ang ginawa kong ito o ginawa ko yun buhay pa siya. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan kong hindi pwedeng mabuhay sa puro pagsisisi. Dahil kapag puro pagsisisi ang pinili natin, hindi natin mapapansin na may mga taong kailangan pa rin tayong mabuhay para sa kanila. Ilang sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. "Napakabata mo pa, pero parang mas marami kang naiintindihan kesa sa akin." Natawa ko ng mahina. "Hindi naman po. Siguro sa edad kong 26, marami-rami na rin akong naranasang pagsubok sa buhay." Pagkaraan ng ilang segundo napansin kong may isang luhang dahan-dahang pumapatak mula sa sulok ng kanyang mata. Hindi ko siya pinilit tumigil sa pag-iyak. Maingat ko lamang inilapag ang huling natuping damit sa aparador at saka marahang inilagay ang isang baso ng tubig sa maliit na mesa sa tabi niya. "Babalik na lang po ako mamaya." Bago ako tuluyang makalabas ng silid, narinig ko ang mahina niyang tinig. "Mila." Lumingon ako. Salamat sa pakikinig sa kwento ko, kaya kahit papano gumaan ang pakiramdam ko." "Wala pong anuman, sir." At simula nang makilala ko siya, hindi ko na nakita sa harapan ko ang istrikto at reklamador na matandang bilyonaryo. Ang nakita ko ay isang lalaking matagal nang dinadalang bigat ng pagkawala ng babaeng minamahal niya.
at hindi pa rin natututong patawarin ang sarili kahit maraming taon nang lumipas. Sa mga sandaling yun ay lalo ko siyang naunawaan at lalo ko ring naisip na kung minsan ang mga taong pinakamahirap pakisamahan, sila pala yung may pinakamabibigat na sugat na matagal nang tinatago. Alexander's point of view. Lumipas pang mga araw. Abala ako sa pagbabasa ng dyaryo nang pumasok si Mila sa kwarto ko. Palagi niyang nililinis ang kwarto ko at sinisiguradong walang magiging kalat. Sinabi niya sa akin na mas maiging malinis ang kwarto ko para malayo ako sa sakit. Sa unang araw niya nga dito sa villa, inisip ko na hindi rin siya magtatagal. Naisip ko na hindi siya aabot ng 1 buwan sa pag-aalaga sa akin dahil gano'n naman ang mga dating caregivers na nag-alaga sa akin. Aminado kong may hindi ako magandang pag-uugali pero hindi naman talaga ako ganito noon. Masayahin ako at palagi akong tumatawa. At dahil yun sa asawa kong napakapalabiro at makulit. Simula nang mawala siya ay tuluyan nang nagbago ang mundo ko. Tuluyan nang nawala ng buhay ang villa na ito. Kung noon sobrang saya ko rito habang kasama ko siya. Yung tipong kahit kaming dalawa lang hindi ako nakakaramdam ng pagkaburyo. Dahil palagi niya akong pinapasaya. Ngunit nang mawala siya, tila ba nagdilim bigla ang buong paligid. Siyang nagbigay ng kulay sa mundo ko. Kaya hindi ko rin maiwasang sisihin ng sarili ko kung bakit siya nawala. Kahit na alam kong wala yung koneksyon. Sir, kamusta naman po ang pakiramdam nyo? May masakit po ba sa inyo o ano? Malambing na tanong sa akin ni Mila habang nakangiti. Napahanga niya ako sa pagiging mahaba ng pasensya niya at sa pagiging matapang. Walang caregiver na nag-alaga sa akin noon ang nagawang sagutin ako. Pero siya'y talagang matapang na sumasagot at nagrereklamo kung sakaling hindi tamang pinagagagawa ko sa kanya. At doon niya ako napahanga dahil ang pagrereklamo niya'y nasa tama. Hindi siya yung basta na lang nagrereklamo dahil gusto niya. At kitang-kita kong mahal na mahal niya ang trabaho niya kahit alam kong nahihirapan na siya sa akin. Yung mga naunang caregiver sa kanya, naririnig kong nagbubulungan at kung ano-anong sinasabi sa akin. Sinasabi nila kung gaano kasama ang ugali ko, pero wala naman akong pakialam. Pero kay Mila, wala akong narinig na ganun. Hindi siya mahilig makipagchismisan. Focus lamang siya sa trabaho at bihira lang silang mag-usap ni Fatima. Wala namang masakit sa akin. Bakit mo pala naitanong? Wala naman po, sir. Gusto ko lang masigurado na palaging okay kayo. At syempre, bilang tagapag-alaga nyo, kailangan alam ko kung anong nararamdaman nyo. Lalo na po kung may masakit pa ba sa inyo para magawan ko agad ng aksyon. Ganyan ka ba talaga sa mga inaalagaan mo? O baka naman sa akin ka lang ganito dahil malaki ang sahod mo? Mahina siyang natawa sabay kamot sa kanyang ulo. Hindi naman ako magpapaka-plastic pat sinungaling, sir. Syempre malaki ang sahod ko kaya dapat lang ayusin ko ang trabaho ko. Pero hindi lang naman ako sa inyo ganito. Dahil sa lahat ng mga inaalagaan ko, talagang may pakialam ako sa kanila. Dahil kung wala akong pakialam sa kanila, walang magtitiwala sa akin. Walang magpapaalaga sa akin. Kung sahod lang talagang iniisip ko. Sa bagay, mukhang hindi ka naman plastikadang tao. Ay hindi po talaga ako ganun, sir. At ayoko sa plastic na tao. Mas gusto ko pang sabihin mong ayaw mo sa akin dahil hindi ko naman pipilitin ng sarili ko. Para sa isang taong ayaw naman sa akin, bakit ko pa pipilitin? Minsan mas okay pang mag-isa kesa naman makasama mo ang napakaraming plastic na tao. Tama ka. Kahit nga ako noon madalas din akong mag-isa. Kagaya nga ng sinasabi ko, hindi naman okay kami ng pamilya ko. Yung kapatid ko nga hindi ko alam kung bakit malaki ang galit sa akin. Pero naisip ko na baka ang dahilan dahil mas umangat ako sa kanya. Na mas nakilalang negosyo ko kesa sa kanya. At mas mayaman ako sa kanya. Malaki kasing inggit sa akin ng kapatid ko. Sinusubukan ko nga siyang tulungan pero ayaw niya. Ganun kataas ang pride niya. Hindi naman po maiiwasan ng ganyan sa pamilya. Lalo na kapag perang usapan. Kapag wala kang pera, tae ka. At kapag marami ka namang pera, ibang trato nila at halos sambahin ka pa nga. Ganyan na ganyan din naman sa amin. Kaya't nagsumikap talaga ako para hindi na maranasan pa ng pamilya kong ganyan. Anong ginagawa mo kapag minamaliit kayo ng ibang kamag-anak mo? Wala po, deadma lang.
Wala rin naman pong mangyayari kung makikipagsagutan pa ako sa kanila. Nung nandun pa ako sa Pilipinas, wala talaga akong balak na mag-abroad dahil ayokong mapalayo sa pamilya. Pero nang magkaroon ako ng anak, tapos nawala pang asawa ko, na-realize ko na sobrang hirap pala ng buhay. Sobrang mahal ng mga bilihin. Yung tipong ang 1,000 mo parang magiging 100 na lang. Napakabilis ng pera pero ang hirap-hirap niyang kitain. Napatango ako habang pinagmamasdan siya. Kitang-kita kong nagsasabi siya ng totoo dahil makikita naman yon sa kanyang mga mata. At ano naman ang ginagawa ng mga magulang mo kapag ganun ang sinasabi nila? Wala ho, tinatanggap na lang po nila. Gumagawa naman sila ng paraan para kumita ng pera pero wala po talaga eh. Sobrang hirap talaga ng buhay namin sa probinsya. Hindi po isang kahig, isang tuka. Naaalala ko pa nga nun natutulog ako simula umaga hanggang hapon at magigising na lang ako madalas gabi na. Tapos doon lang ako kakain. Kapag wala talagang pera, naghahanap ako ng madidiskartehan. Nakikipaglabada ako kahit na masakit ng kamay ko pero sige lang. Kesa naman wala po ako makain. Bakit pala hindi ka nalang nag-asawa ulit para may makatulong ka sa mga gustusin mo? Hindi ko po kailangan ng lalaki para mabuhay. Kasi may mga lalaking wala namang kwenta. Mga lalaking nasa bahay lang tapos tamad magtrabaho. Tapos may mga lalaki pang nagsusugal. Ang kakapal ng mga mukha. Marami bang lalaking ganong nakilala mo? Opo, marami talaga akong nakilalang ganong lalaki. Sayang nga lang yung asawa ko namatay siguro dahil mabait siya. Kaya kinuha agad sa akin. At natatakot ako makatagpo ng lalaking panayhingi. Yung tipong siya pa yung bubuhayin mo imbis na ikaw yung bubuhayin niya. Yung akala mo dugong bughaw siya pero hindi naman. Yung lalaking ayaw man lang mag-construction dahil nakakapagod raw yung trabaho na yon. Ganyan ang asawa ng tita ko Pero siya pa rin itong mayabang na akala mo talaga magandang buhay nila mag-asawa. Natawa na lang ako sa kanya habang nagkukwento siya. Halata sa mukha niyang gigil na gigil siya sa sinasabi niyang mga kamag-anak. Pagsapit ng gabi, nagpasama muna ako sa kanya sa terrace. Wala naman akong ibang ginagawa doon kung hindi tingnan ng bilog na buwan. Maraming tumatakbo sa isipan ko. Kagaya na lamang kung ano sanang ginagawa ko ngayon kung sakaling wala akong sakit. Pero naisip ko na okay na pala ito. Dahil lalo lamang akong malulungkot kapag naiisip ko ang asawa ko. Na siguro kaya ako nagkasakit para makasunod agad ako sa kanya. At ang nakakalungkot lang talaga ay wala kaming naging anak. Siya nga pala sir, matanong ko lang, bakit hindi na lang po kayo nag-ampon? Nung nalaman niyong hindi pala kayo magkakaanak ng asawa niyo. Masaya na kami sa mga alaga naming pusa't aso noon. At isa pa, ayaw din naman niyang mag-ampon. Dahil lang gusto niya talagang dugot laman naming dalawa. Ang kaso wala Hindi talaga kami binayayaan. Pero ayos lang naman sa aming dalawa yun. Basta't tatanda kami na magkasama. Halatang mahal na mahal niyo po talaga siya, no? Kasi kalimitan sa mga lalaking kilala ko iniiwan nila mga babaeng hindi sila nabibigyan ng anak. May ganyan kaming kapitbahay noon sa probinsya. Hindi niya nabigyan ng anak ang asawa niya tapos iniwan na lang siya nito kahit sobrang tagal nilang nagsama. Ako kasi, hindi ko talaga iniisip ang bagay na yan. Mahal na mahal ko talaga ang asawa ko kahit wala kaming naging anak. Ayos lang sa akin basta't magkasama kaming dalawa. Kasi kapag tumanda naman kami pa rin talagang magkasama. Kapag nagkaroon na ng sariling pamilya ang mga anak, kami pa rin naman ang maiiwang dalawa. Bumuga siya ng hangin bago tumango-tango. Namimiss mo na ba ang pamilya mo? Siyempre naman po, lalong-lalo na yung anak ko. Katatapos lang po namin mag-video call kanina Tuwang-tuwa nga ako sa kanya dahil meron na naman siyang star. Hindi naman po sa pagmamayabang pero matalino po kasi yung anak ko. At nagpapasalamat ako sa kapatid ko dahil tinuturuan niya ng maigi yung anak ko. Kaya kapag nakaipon na ako bibigyan ko talaga ng reward yung kapatid kong yun. Kung sakali, kailan mo palang balak umuwi sa Pilipinas? Kailan mo balak mag-for good doon? Hindi ko pa po masasabi sir dahil hindi pa po ako nakakaipon At saka hindi ko pa nabibili yung dream house ko. Gusto ko kasi kapag umuwi ako ng Pilipinas, may malaki talaga akong pera dahil mabilis lang maubos ang pera ron. Siyempre, gusto ko pupunta kami kung saan-saan. Gusto kong kakain kami sa labas. At talagang gagastos ako ng malaki-laki. Kaya talagang nag-iipon ako kapag umuwi ako.
Magsisimula na nga ako ng maliit na negosyo para magkaroon na rin po ako ng income at hindi na ako babalik pa rito. Pinagmasdan ko siya habang siya naman nakatingin sa kawalan. Hanga ako sa pagiging mabuting ina't anak ni Mila. Kaya habang pinagmamasdan ko siya, ay may naglalaro sa isipan ko. At sa tingin ko, si Mila yung taong pinapahalagahan ng kung anong meron siya. Na siya yung taong kapag may ibinigay kang isang bagay o kahit ano, sobra siyang nagpapasalamat at iingatan to. Bakit naman po kayo ganyan kung makatingin, sir? Para nyo naman akong lalamunin ng buhay. Hindi ko napigilang matawa sa sinabi niya. Ewan ko sa'yo, kahit kailan kang talaga. Abay, syempre naman sir, medyo kinakabahan ako sa paraan ng pagtingin nyo sa akin. Minsan nga naiisip ko na baka nagagalit na kayo ng sobra sa loob-loob nyo. Kasi nga, hindi ba't nagagalit ako kapag hindi nyo kinakain ng pagkain na binibigay ko sa inyo? O sa tuwing nagrereklamo kayo kapag pinapainom ko kayo ng gamot? Hindi naman ako nagagalit, pero medyo naiinis lang ako. Kaya lang naisip ko na ginagawa mo lang din naman ang trabaho mo. At ang isa pa matigas lang talagang ulo ko. Siguro, ganito na talaga kapag tumatanda na. Ilang minuto pa kaming nagkwentuhan bago ko tuluyang pumasok sa kwarto. At habang nakatingin ako sa kisame, hindi mawala sa isipan kong naisip ko kanina. At medyo kinakabahan pa nga ako sa naisip kong yun. Pero tao lang naman ako. At kahit matanda na ako gusto ko lang namang maging masaya ulit. Mila's point of view. Mabilis na lumipas ang 1 buwan at 3 buwan na akong caregiver ni Alexander. At sa panahong yun ay tuluyan na ngang napalagay ang loob niya sa akin. Hindi niya na ako masyadong sinisigawan at hindi na rin siya bastang nagrereklamo sa mga sinasabi ko sa kanya. Sumusunod na lamang siya katulad na lang sa mga gamot at vitamins na ibinibigay ko sa kanya. Mabilis niya nang iniinom yon at wala nang kahit na anong tanong. Kahit sa pagkain hindi na rin siya nagrereklamo pa. Alam mo, sobrang saya ko dahil umabot ka na ng 3 buwan dito. Masiglang sabi sa akin ni Aling Fatima. Ako rin po, masaya dahil komportable na sa akin si Sir Alexander. Hindi na siya nahihiyang magkwento sa akin ng buhay niya. At nakakatuwa nga dahil pakiramdam ko may tiwala na siya sa akin. Oo, at ikaw lang ang caregiver niya na nakapagpaamo sa kanya. Sana nga lang po talaga gumaling na siya at lumakas pa para kahit papano naman ma-enjoy niya yung buhay niya sa mundong ito. Matapos ang sandaling usapan namin ni Aling Fatima ay nagtungo na ako sa kwarto ni Sir Alexander. Bigla akong nagtaka dahil masyadong seryoso ang tingin niya na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi kaagad. Hindi muna ako nagsalita at hinayaan ko lamang siyang nakatingin sa akin habang ako naman abala sa paglilinis ng kanyang kwarto. Ilang segundo pang lumipas ay doon na siya nagsalita. Mila, mahal na mahal mo ba ang anak mo? Mahal na mahal mo ba ang pamilya mong naiwan sa Pilipinas? Ngumiti ako nang tingnan ko siya. Aba, syempre naman po. Kaya nga po ako nagpapakahirap na magtrabaho dito para sa kanila. Bakit nyo nga po pala na itanong? Ilang segundong lumipas bago bumuka ang kanyang bibig. Ngunit wala pang salitang lumalabas ron. Kaya naman mas lalo akong nagtaka habang nakatingin sa kanya. Sir, may gusto po ba kayong sabihin sa akin? Bumuga siya ng hangin bago tuluyang nagsalita at nakatingin siya ng diretsyo sa mga mata ko. Mila, gusto kong sabihin sa'yo na hindi na ako gagaling pa. Meron akong stage 4 cancer. At sinabi sa akin ng doktor ko na ilang buwan na lang itatagal ko sa mundong ito. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Napahinto ako sa ginagawa ko habang nakatitig sa kanya. At sa mga oras na yon, hindi ko maiwasang maawa ng sobra. Dahil kitang-kita ko sa kanyang muka na labis siyang nalulungkot. Na para bang tinanggap na lamang niyang mawawala na siya sa mundong ito. Teka sir, bakit ngayon niyo lang po ito sinabi sa akin? Kung ganun po talagang mangyayari sa inyo, sana nakakapag-banding pa tayo at may mga gusto kayong gawin. Sabihin niyo lang po sa akin. Mila, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ka sumuko. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil mahaba ang pasensya mo at ginawa mo talagang lahat para alagaan ako at masiguradong nagagawa mo na maayos ang trabaho. Kaya nga, may isang bagay sana akong iaalok sa iyo at alam kong magagalit ka sa akin kapag sinabi ko ito sa iyo. Po?
At ano naman pong iaalok nyo para masabi niyong magagalit ako sa inyo? Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na mayaman ako, na isa akong bilyonaryong tao. At meron naman akong pamilya dahil meron akong isang kapatid. Ngunit ayokong mapunta sa kanyang maiiwan kong yaman sa mundo. Dahil siya nga na kapatid ko hindi naman nagtagal sa akin. At hindi rin naman kami nagkakasundo dahil may ugali siyang hindi ko gusto. Kaya gusto ko sanang sa iyo mapunta ang meron ako. Napakamot ako sa ulo ko dahil naguguluhan na talaga ako sa mga sinasabi niya. Sir, diretsuhin niyo na nga lang po ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo Mila, gusto ko sanang humiling sa iyo ng isang gabi. At alam mo naman sigurong ibig kong sabihin. At sa gabing yun makukuha mo na ang lahat ng meron ako. Sa iyo ko iiwanan ang lahat ng yamang meron ako. Nanlaki ang mga mata ko sa labis na pagkagulat dahil sa sinabi niya. Akala ko nga nagbibirog pa siya ngunit seryoso ang kanya mga matang nakatingin sa akin. Biglang nanginig ang tuhod ko at para bang matutumba ko anumang oras. Pero sir, hindi naman po ko bayarang babae. Hindi ka naman talaga bayarang babae dahil isang beses lang naman yon. Isang gabi lang naman ang hinihiling ko sa iyo. Alam kong matino kang babae at handa mong gawin ang lahat para sa pamilya mo. Ngunit syempre, alam mo naman sa mundong ito bihira na lamang ang mga bagay na walang kapalit. Yun lang naman ang hinihiling ko. Ang huling-hiling ko bago ako tuluyang mawala sa mundong ito. Naniniwala kasi ako na kapag sa'yo napuntang yaman na meron ako, magagamit mo pa yun ng maayos at makakatulong ka pa sa pamilya mo. Kung saan mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ng anak mo. Muling bumukang bibig ko ngunit walang salitang lumabas roon. Hindi ko alam talaga ang sasabihin ko sa mga oras na yon. Alam ko kung gaano kayaman si Alexander. Alam kong may mga pagmamay-ari siyang mga apartments dito sa Dubai. Meron din siyang negosyo, maraming sasakyan, at napakalaki ng villa niyang ito. Pag-isipan mong maigi ang alokong ito. At sana pumayag ka bago ko tuluyang mawala para ipaasikaso ko na sa abogado kong lahat. Ililipat kong lahat sa pangalan mo. Kapag nangyari yun, pwede mo nang kunin ang pamilya mo at dito na kayo tumira sa Dubai. Wala nang imposible dahil hindi mo mararamdaman kung gaano kalaki ang babayaran mo para makuha sila. Dahil malaking pera ang iiwanan ko sa iyo at marami akong pagmamay-aring gusali na siyang magiging negosyo mo. Para patuloy ang pagpasok ng pera sa'yo. Hindi ka agad ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi niya. Ayoko namang magpaka-plastic. Ayoko namang magpaka-humble pa. Dahil gustong gusto ko talagang yumaman. Pagod na ako sa pagiging caregiver. Pagod na ako sa pag-aalaga ng kung sino-sino. Kahit sabihin na natin na malaki ang sinasahod ko sa pagiging caregiver, nakakapagod pa rin talaga't kailangan ng mahabang pasensya. Kung kaya naman makalipas ang 3 araw kinausap ko na si Sir Alexander. Ilang beses kong pinag-isipan ng bagay na ito at alam kong hindi naman ito mawawala sa isipan ko't habang buhay ko nang dadalhin. Ngunit naisip ko na tama naman siya. Sa isang gabing yun, magbabago na ng tuluyan ang buhay ko pati na ang buhay ng pamilya ko. Sir, pumapayag na po ako sa gusto nyo. Pumapayag na po akong ibigay sa inyong isang gabing hinihiling nyo. Nakita kong nagliwanag ang kanyang muka at iyon ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti ng napakalawak na para bang sobrang saya niya dahil mapagbibigyan ko ang huling hiling niya. Sa totoo lang, kinikilabutan ako sa isiping ibibigay ko sa isang matanda ang aking sarili. Ngunit naisip ko rin na minsan lang mangyari sa buhay ko ang ganito. Minsan lang sa buhay ko ang mag-alok ng ganito. Okay, sige, hihintayin kita mamayang gabi rito sa kwarto. At pagsapit ng gabi, tuluyan ko nang ibinigay kay Alexander ang kanyang huling hiling. At habang ginagawa namin yun wala naman akong pagsisisi. Dahil pagkatapos ng gabing yun, ipinaasikaso na nga niyang lahat sa kanyang abogado. Halos mawindang nga ako sa dami ng pera niya. Napakarami niyo pala talagang pera. Bakit ayaw niyo pong subukang lumaban? I mean, magpagamot. Ayoko na. Stage 4 na ito Napapagod na ako sa mga gamot na yan. At isa pa, gusto ko na ring makasama ang asawa ko ron.
Salamat nga pala dahil pinagbigyan mo kong maging masaya kahit isang gabi. At pasensya ka na rin sa hiniling ko ah. Wala lalaki lang ako. Noong kabataan ko hilig ko talaga yun. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Wala na akong ilang na nararamdaman kahit na pinagbigyan ko siya sa hiling niya. Dahil lang nasa isip ko, mawawala rin naman siya sa mundong ito at malaking pera pa ang kapalit. Salamat din kasi sa akin yung ibinigay ang lahat. Binago mong buhay ko at ng pamilya ko. Hinawakan niyang kamay ko at saka ngumiti. Walang anuman. Mas gugustuhin ko pang ikaw ang makakuha ng meron ako. Dahil alam kong makakatulong to sa'yo. At alam kong marunong kang pahalagahan to. Kaya mag-enjoy ka sa lahat ng makukuha mo sa akin. At hiling ko na mabuhay kang masaya kasama ng pamilya mo. Mabilis na lumipas ang 4 na buwan matapos ang gabing tuluyan ng nagbago ang takbo ng buhay ko. Sa loob ng mga panahong yon, ay lalo pang nanghina ang katawan ni Sir Alexander. Kahit alam kong matagal niya nang tinanggap ang kalagayan niya, hindi ko pa rin maiwasang umasa na baka magkaroon pa ng himala at humaba pang panahon niya sa mundo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas ay lalo kong nakikita kung papaanong unti-unting nauubos ang lakas niya. Dumating sa puntong hindi niya na kayang maglakad ng mag-isa at halos buong araw na lamang siyang nagpapahinga sa kanyang silid. Mas naging tahimik na rin siya kumpara noong mga unang buwan ko bilang caregiver niya. Hindi na siya palautos at bihira na rin siyang magreklamo. Madalas ay nakatanaw na lamang siya sa bintana habang pinagmamasdan ng hardin. At paminsan-minsan ay nagkukwento tungkol sa asawa niyang Pilipina na hanggang sa huling sandali hindi niya makalimutan. Isang madaling araw ay nagising ako dahil sa katok ni Aling Fatima sa pinto ng aking silid. Pagkabukas ko pa lamang, nakita ko na agad ang namumula niyang mga mata. At doon pa lamang parang may mabigat ng kaba na dumapo sa dibdib ko. Mila, alika na. Kailangan ka ni Sir Alexander. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad akong tumakbo papunta sa silid niya. Tahimik ang buong villa. At tanging tunog lamang ng oxygen machine ang maririnig sa loob ng kwarto. Paglapit ko sa kama, nakita kong nakapikit si Sir Alexander habang mabagal ang paghinga. Marahan niyang iminulat ang mga mata nang maramdaman niyang dumating ako. Nandito na po ako, sir. Bahagya siyang ngumiti. Salamat naman, dumating ka. Huwag po kayong magsalita. Magpahinga lang po kayo. Masaya ako. Napaluha ako habang hinahawakan ng kamay niya. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Mila, wala na akong pinagsisisihan pa. Hindi rin ako galit sa sarili ko. Hindi ko na napigilan ng sarili at tuluyan na akong umiyak. Sa loob ng 4 na buwang yon, hindi ko namalayang napalapit na rin pala ang loob ko sa matandang. Ilang buwan ko lamang nakasama. Hindi ko siya itinuring na amo lamang. Dumating sa punto na para ko na rin siyang naging ama. Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Huwag po kayong magpasalamat. Trabaho ko po yun. Hindi. Marahan niyang iniling ang ulo. Hindi lahat ng tao kayang ibigay ang malasakit na ibinigay mo. Maraming caregivers ang nag-alaga sa akin. Ikaw lang itong tumagal at minahal ang trabaho mo. Humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay niya. Magpahinga na po muna kayo. Huwag na po kayo masyadong magsalita dahil nahihirapan po kayo Ipagpatuloy mong mabuting puso mo ha. Wala akong ibang hiling kung hindi ang maging masaya ka kasama ang pamilya mo rito. Pangalagaan mo sana itong villa at pagandahin mo ayon sa gusto mong disenyo. Nanginginig ang labi kong nakatingin sa kanya. Base sa pananalita niya ay para bang nagpapaalam na siya sa akin. Nanikip ang dibdib ko habang nagsasalita. Sir, huwag na po kayong magsalita. Nahihirapan na nga po kayo Dapat magpahinga po muna kayo. Dito na po muna ako matutulog sa kwarto niyo para mabantayan ko kayo ngayong gabi. Ngumiti siya ng malawak at napansin ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Salamat sa lahat, Mila. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin bilang pasyente mo at bilang amo mo. Hanggang sa muli.
Yun ang huling malinaw na salitang narinig ko mula sa kanya. Makalipas lamang ilang minuto ay tuluyan na siyang pumikit at hindi na muling nagising pa. Mahigpit kong niyakap ang sarili ko habang umiiyak. Kahit alam ko namang darating ang araw na yun, napakasakit pa rin pala kapag tuluyan mo nang nasaksihan ang pagkawala ng isang taong naging bahagi ng pang-araw-araw mong buhay. Mila! Umiiyak na sambit ni Aling Fatima, sabay hawak sa balikat ko. Wala na si Sir Alexander. Wala na siya. Umiiyak kong sambit. Lumipas ang ilang araw at naisagawa ang lahat ng kinakailangang proseso hanggang sa araw ng libing. Kaunti lamang ang dumalo, ilang abogado, ilang matagal ng empleyado ng negosyo niya, at ang iilang taong naging malapit sa kanya. Habang nakatayo ako sa harap ng puntod niya, tahimik lamang akong nagdarasal. Salamat po sa lahat, sir. Pangako ko po iingatan kong lahat ng ipinagkatiwala niyo sa akin. Pagkatapos ng libing ay bumalik kami ni Aling Fatima sa villa. Halatang mabigat ang loob naming dalawa dahil pareho naming alam na tuluyan nang nagbago ang bahay na yon. Wala na ang dating may-ari na sa kabila ng pagiging istrikto ay naging bahagi na rin ng buhay namin. Habang nakaupo kami sa sala, inilabas kong isang sobre at iniabot yon kay Aling Fatima. Ano ito? Buksan niyo po. Nagtataka niya yung binuksan at agad nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman nito. Mila, bakit napakalaki nito? Para po sa inyo yan. Deserve niyo po yan dahil ginawa niyo po ng maayos ang trabaho niyo rito bilang kasambahay. Ni minsan hindi ko nakitang makalat ang bahay. Agad siyang umiling. Hindi ko pwedeng tanggapin ito. Napakalaking halaga nito. Bakit naman po? Hindi ko pinagtrabahuhan ng perang yan. Napakaraming taon po kayong nagsilbi kay Sir Alexander. Kayo pong nag-aalaga sa bahay na ito at naging tapat sa kanya hanggang sa huling araw ng buhay niya. Maliit na bagay lang po ito kumpara sa lahat ng naitulong ninyo. Napaluha siya habang hawak ang pera. Hindi ko naman kailangan ng ganyang kalaking halaga. Hindi po para sa luho yan. Gusto kong maging komportable naman ang buhay ninyo. Tahimik siyang napaiyak habang hawak ang sobre. Maraming salamat. Humawak ako sa kamay niya. Hindi pa po dyan nagtatapos. Napatingin siya sa akin. Kung papayag po kayo, gusto kong sumama kayo sa amin. Ha? Gusto ko po kayong maging kasambahay at kasama ng pamilya ko. Nanlaki ang mga mata niya. Ako? Opo. Mila, wala na akong pamilya. Kaya nga po gusto ko kayong isama. Matanda na rin po ang mga magulang ko Sigurado akong matutuwa silang may kasama silang katulad ninyo. At saka, alam ko nga pong nag-iisa na lang din talaga kayo. Dito na ako tumanda. Hindi na rin ako nakapag-asawa. Alam ko po yun. At wala na akong ibang matatawag pang pamilya. Ngumiti ako. Alam ko yun kaya't gusto ko siyang kunin. Kung ganun po, simula ngayon kami na pong pamilya nyo. Hindi na niya napigilan ng sarili at mahigpit niya akong niyakap. Maraming linggo rin kaming naging abala sa pag-aayos ng lahat ng negosyo at ari-ariang naiwan ni Sir Alexander. Malaki ang naitulong ni Aling Fatima dahil kabisado niyang halos lahat ng tauhan at alam niya kung sino mapagkakatiwalaan. Kasama rin namin ang abogado ni Sir Alexander sa paglilipat ng mga dokumento at sa pagtiyak na maayos na naipasa sa akin ang lahat ng legal na pagmamay-ari. Habang tumatagal ay lalo kong napagtanto kung gaano kalaking responsibilidad na iniwan niya sa akin. Hindi lamang pera ang ipinagkatiwala niya, kung hindi ang mga negosyo at mga empleyadong umaasa sa negosyong itinayo niya sa loob ng maraming taon. Matapos naming masigurong maayos ang lahat, ay nagsimula na akong tuparin ang isa sa pinakamalaking pangarap ko, ang makasamang muli ang pamilya ko. Unang lumipad papuntang Dubai ang anak kong si Nathan at ang kapatid kong si Elaine. Halos hindi ko mapigilan ng pagluha habang naghihintay ako sa arrival area ng airport.
Nang makita ko si Nathan na tumatakbo papunta sa akin, agad ko siyang sinalubong ng mahigpit na yakap. Mama! Mahigpit ko siyang niyakap habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha ko. Miss na kita, anak. Ako rin po. Sa wakas nakasama na rin kita, anak ko. Paulit-ulit ko siyang hinahalikan sa noo at sa pisngi habang natatawa siya. Lumapit naman si Elaine at niyakap din ako. Ate, sa wakas nakita na rin po kita. Napakaganda mo na ate hindi kita nakilala. Parang madam na madam ng datingan mo. Napangiti ako. Salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Nathan. Salamat sa walang sawang pag-aalaga sa anak ko Wala po yun. Siya nga po pala ate. Pwede ba akong magtrabaho dito? Dahil umabot din naman ako ng kolehiyo. Oo naman, pwede ka magtrabaho rito. At sa akin ka na magtatrabaho. Nangunot ang noo niya na parang hindi maintindihan ang sinasabi ko. Ha? Anong ibig mo sabihin ate? Malawak akong ngumiti. At doon ko na nga sinabi sa kanyang lahat. Sobra siyang nagulat sa nalaman niya at hindi makapaniwala. Naku ate, nakakatuwa naman yan. Mayaman na pala tayo ate. Mayaman ka na pala ate. Oo, pero dapat ingatan natin ang ibinigay sa atin. Hindi pwedeng porket marami na tayong pere gagastusin natin to sa mga hindi mahalagang bagay. Makalipas ang ilang buwan ay sunod ko namang inasikaso ang paglipad ng aming mga magulang. At dalawa pa naming nakababatang kapatid. Nang muli kaming magkita sa Dubai ay pakiramdam ko, kompleto na ulit ang puso ko. Ang mga taong matagal kong ipinagdarasal na magkaroon ng mas magandang buhay ay naroroon sa harapan ko. Habang pinagmamasdan ko silang masayang nagkwekwentuhan sa loob ng villa, hindi ko maiwasang mapatingala sa langit at tahimik na magpasalamat. Marami mang pinagdaanan ng buhay ko. Hindi ko kailanman inakalang darating ang araw na magkakasama-sama kaming muli bilang isang pamilya sa ilalim ng iisang bubong. Dalang pag-asang mas magiging magandang bukas na naghihintay sa aming lahat. Anak, maraming salamat sa iyo Maraming salamat sa sakripisyo mo para sa amin ng mga kapatid mo at papa mo. Naiiyak na wika ni mama nang lapitan niya ako isang gabi. Kasalukuyan kami ngayong nasa terrace at nakatanaw sa malawak na bakuran. Napangiti ako ng malawak, saka tumingin kay mama. Mama, huwag ka na pong magpasalamat. Dahil kung wala po kayo wala rin po ako sa mundong ito. At isa pa, ni minsan hindi niyo naman ako pinilit na magtrabaho para sa atin. Ako ang may gusto nito dahil gusto kong bumawi sa inyo ni Papa. At gusto kong mabigyan kayo ng magandang buhay. Yung buhay na hindi niyo pa nararanasan. Kaya siguro binigyan ako ng isang biyaya at pakaiingatan ko ito. At ikaw naman ang naging biyaya sa amin ng iyong ama. Naalala ko pa ng mga panahong inaapi tayo ng mga tito at tita mo. Kasi nga sa pamilya ng papa mo, tayo lang ang mahirap. Madalas noong naiiyak ako sa isang tabi dahil naaawa ako sa papa mo Kitang-kita ko kung papaano siyang itrato ng mga kapatid niya. Dahil wala siyang pera na para bang hindi nila kapatid ang papa mo. Napayuko ako nang maalala ko mga panahong yon. Hindi naman kasi sa pagmamayabang ngunit may kaya ang pamilya ni Papa. Kaya lang na magkaroon siya ng pamilya, hindi naging maganda ang pasok ng pera sa amin. Hindi ko nga alam kung minamalas ba kami o sadyang pagsubok lamang yun sa buhay namin. Na para bang sinusubok lang kami kung gaano kami katatag. At ito na nga ang ginhawang kapalit ng mga paghihirap namin noon. Huwag niyo na pong alalahanin yon. Ang mahalaga maayos ang buhay natin ngayon. Pero kahit na ganon, hindi po natin sila gagayahin. Hindi po tayo magiging mayabang. Hayaan na lang po natin sila. Napangiti na lamang si mama saka ako niyakap. At habang lumilipas sa mga araw namin sa Dubai, palagi akong nagpapasalamat sa Diyos. Palagi akong nagdarasal na sana bigyan pa niya ng mahabang panahon ng mga magulang ko. Hindi ko na rin ginusto pang mag-asawa ulit. Masaya na ako sa anak ko. Sa isip ko, hindi ko na kailangan pa ng lalaki. Nag-iisa lang ang asawa ko sa puso ko. At naisip ko rin na kailangan kong pangalagaan ang perang iniwan sa akin ni Alexander. At ayokong gamitin to para sa luho at sa lalaki. Sa bawat araw na lumilipas, palagi akong nagpapasalamat sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit naging marangya ang buhay namin ng pamilya ko.
Wakas!